Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. And syempre, don't forget to subscribe dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Samantala, kumapatay ng mga dagdag na mga balita mula sa ating mga kasamahan dahil ang pagbisita raw ni Prime Minister o Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa, pagkapakita rin raw ng suporta sa kinakarap na isyu ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan diin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ng nakatakdang pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas ay pagpapakita rin ng pagsuporta sa bansa pagdating yan sa usapin sa West Philippine Sea. Sa Sabado kasi nakatakdang magkaroon ng joint session ng Senado at Kamara para kay Prime Minister Kishida. Nakatakdang humarap si Kishida sa Kongreso dakong alas 11 ng umaga sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Tiyak ang Majority Leader na nakasuporta ng Japan sa Pilipinas at pinapakita rin ito anyang definisyon ng totoong pagiging kaibigan sa Pilipinas. Kung maalalaan niya noong Pebrero itong taon, nangakong Prime Minister ng Japan na magbibigay ng humigit kumulang 250 billion pesos na tulong sa susunod na 2 taon. Dagdag pa ni Villanueva, nang bumisita sila anya sa Japan, napag-usapan din ang issue sa West Philippine Sea, lalo ng pangailangan ng Pilipinas sa seguridad. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. And most importantly, nung bumisita rin kami sa Japan, napag-usapan ito we had this opportunity to meet with the Prime Minister of Japan yung needs natin sa security, most especially si Prime Minister Kishida aims to lay down the groundwork for a new security treaty with our country, the Philippines, and network, yung tinatawag nila na quasi-allies for joint training in the Indo-Pacific. Inaasahan din na magkakaroon ng pag-uusap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Kishida patungkol naman sa usapin sa Reciprocal Access Agreement. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung magsisimplify sa mga proseso ng Japan sa self-defense forces and the Philippine military. Meron silang tinatawag na Official Security Assistance. This is a new program that would provide defense equipment for free to like-minded partners kagaya ng Pilipinas, Malaysia, and Fiji for 2023. So we're interested on this, and Japan is seen providing coastal radar systems and patrol vessels to the Philippines to bolster our maritime surveillance capabilities. At nagsisimula na po yan. In fact, nag-provide sila ng assistance, nag-sponsor sila yung pagpunta ng ating mga tauhan sa kanilang bayan para mag-provide ng technical assistance and training. So yun yung nakikita natin, malaking bagay ito, lalong-lalo na dito sa ating kinakaharap na challenges sa West Philippine Sea. Iginit ni Villanueva, malaking magiging benepisyo nito sa Pilipinas at talagang ipinapakita nito ang tunay na alyansa at hindi nagpapanggap na kaibigan na patuloy tayong binubuli at agresibo. Dagdag pa, hindi rin anya magiging hadlang o sagabal na nasa panig natin ng Japan kung hindi nakatitiyak ang senador na malaking suporta ito sa maritime security ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narinig na natin ang Estados Unidos, kanilang mga statements, narinig natin ngayon at makikita natin ang pinakamataas na opisyal ng Japanese government ay mismo pupunta rito para ipakita yung support sa atin at muli ipakita what it's like to be friends with the Japanese government. And ito'y signal na ang mga bansa, yung like-minded countries na nag-a-adhere to the rule of law, nagsasama-sama. So malaking bagay ito, especially sa ating mga hamon na dinadala nitong tensyon dito sa ating sariling lupain ng West Philippine Sea. Mantakin mo, ang Japan dati, yung World War II, kalaban natin yan. Pero ngayon, kita mo, ang pagbibigay nila ng suporta sa atin dito sa Pilipinas. Talagang sila na mismo ang kusa na lumalapit sa atin para bigyan tayo ng tulong. Ayun yung mga tunay na kaibigan. 'Di ba? Hindi yung tayo na yung nakikipag-ibigan, tayo pa yung 'di ba?
Eh yung China nga lumalapit na tayo sa kanila, 'di ba? Puntuhin na natin, punto por punto. 'Di ba? Tayo na lumalapit sa kanila, nakikipag-usap tayo ng maayos, pero iba ang ginagawa nila. Kunwari, parang sinasabi nila, oh sige, okay, nakakasundo tayo, wala problema, tayo, suportahan. Pero kita nyo naman ang ginagawa nila sa West Philippine Sea, ganun pa rin. Oh, hindi katulad nitong mga kaalyado nating mga bansa, lalong-lalo na din ang Japan, na nagbibigay ng tunay na suporta. Talagang tao humaharap. No? Talagang mahalaga sa kanila yung alyansa, pakikipagkaibigan. Ayan yun. Yung dati talaga kilala natin ng Japan. Alam naman natin, di ba, nung panahon ng Hapon. Pero ngayon, talagang malaki na ang pinagbago nila. Kaya, good news yan para sa atin, no? Na tayo is marami tayong malalapitan. At maraming mga kamay na handang tumulong sa atin kung sakaling tayo ay nasa oras ng kagipitan. Yang diin ng Armed Forces of the Philippines na hindi dinidiktahan ng Estados Unidos ang Pilipinas pagdating doon sa mga ginagawang hakbang ng ating bansa ng may kaugnayan sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin at iginiit ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines, partikular na ni General Bronner at mismo sinusugan din naman ng kanyang tagapagsalita na si Colonel Midel Aguilar. Kasunod huyan ng mga aligasyon na naiimpluwensyahan lamang umano ng Estados Unidos ang effort na isinasagawa ng sandatang lakas ng ating bansa. Hinggil naman sa pagbubulgar nito sa ginagawang mga aksyon ng China sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea ay sarili umanong hakbang ng pamahalang Pilipinas ang pagsasapubliko nito. Punto ni Colonel Aguilar, isang malayang bansa at mayroong independent foreign policy ang Pilipinas, kung kaya't isaan niyang malaking insulto ang mga aligasyong ito dito sa ating bansa na nanggagaling pa man din sa kapitbahay natin na bansang China. Kung maalala, una rito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry sabi ng Chinese Foreign Ministry officials na walang karapatan ng Estados Unidos na makialam sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China sapagkat ito anya ay kasama sa naturang issue. Kasabay nito ay iginitin ng nasabing bansa na hindi dapat makaapekto sa sovereign at maritime interest ng China sa West Philippine Sea ang umano'y pagtulong na ginagawa nito sa ating bansa, dahilan kung bakit naman hindi nila pang kinakailangang hikayatin pa ang Amerika at ang Pilipinas naman ay hinihikayat din umano ng Estados Unidos na ipagdiinan ang sinasabi nitong illegal na claims sa naturang bahagi ng karagatan. Kung matatandaan, nakamakailan lamang ay muling ini-update ng Pilipinas at Estados Unidos ang guidelines nito para naman sa 1951 Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa, kung saan partikular na binabanggit ang mutual defense commitments ay posibleng mag-invoke sa orasyon na magkaroon ng mga armadong pag-atake sa alinman sa dalawang bansa saan man bahagi ng West Philippine Sea. Talagang yung yung US, talagang tinutulak nila tayo na ipaglaban natin kung ano yung karapatan natin. Yun ang maganda, di ba? Kasi alam ng US na ipaglaban nyo yan. Di ba? Binibigyan nila tayo ng lakas ng loob at nandiyan lang sila nakasuporta. At yung pakikipag-usap nga ng China sa kanila is binaliwala nila yon. Dahil mahalaga pa rin tayo sa kanila, sa US. Yung pakikisama ng US sa atin, pakikisama natin sa US, mahalaga. Yan din ang importante. No? Walang iwanan sa ere. Pero tayo naman hindi naman tayo nagbubunyi dahil sa ganyan. Masaya lang tayo na nararamdaman natin na maraming nagmamahal sa bansa natin. Marami tayong kaibigan. Hindi katulad ng iba, lonely. Walang kaibigan, maraming naiinis. Kahit ganong kalakas ang bansa nyo, kung wala kayong kaibigan, walang tutulong sa inyo, baliwala rin yan. Diba? So ito po, mga kakutsero. Ayun, bago natin simula, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa bibigyan natin ng reaksyon dito sa video na to. Ito nga si Coach Jarrett. Ayan. Has been a long time coming. Nung June 2023, okay, napag-uusapan na yan, yung pumunta dito yung Coast Guard ship ng Japan para makipag-trilateral exercises. Tapos sabi ng Japan, nakahanda silang magbigay ng foreign military assistance sa Pilipinas. Ang grant na yan ay magtototal ng 2 billion yen or about $15 million. Maliit yan kung tutuusin pagdating sa mga investments sa security. Maliit yan. But, makakatulong yan para ma-boost ang security ng sea lanes at communication sa South China Sea. Okay. Nalampasan ko na yan.
But this has been, again, a long time coming. Okay. Kailan pa ito nag-umpisa? Early 2005 pa. As early as 2005, the Philippines requested support to bolster its Coast Guard sa Japan. Pero, dahil hindi pa natin na meet ang standards ng three principles policy nila, hindi tayo napagbigyan. Ano po yung three principles policy? Ang polisiya po na yan ay nagbabaan ng pagbibigay ng sa mga bansa na, number 1, miyembro ng communist bloc. Pangalawa, naging subject o naging nagkaroon ng embargo sa ilalim ng UN Security Council or na-involve sa international conflicts. Yan. So, yung tatlong yan yung tatlong requirements nung three principles policy. Tapos, mga kutsero, mukhang ano naman, di naman tayo komunista. Although meron tayo makabayan block dito, wala naman sila sa kapangyarihan. Tapos, wala naman, hindi naman tayo komunistang bansa no? Sabi ni Coach Jared, may makabayan block hindi wala ka naman kayong bilang. Parang ganun. Wala naman tayong arms embargo na galing sa UN Security Council at hindi naman tayo na-involve sa mga international conflicts. So, na-meet natin yung three principles. At dahil dyan, nagkaroon po tayo ng second chance noong 2011 at noong 2012. Diba? Ang tagal. From 2005 to 2011. Noong 2012 po, dito ho nagkaroon ng malaking pagbabago nung si Shinzo Abe, God rest his soul, became Japan's Prime Minister for the second time noong 2012. Itinulak niya na magkaroon pa ng pagluluwag sa three principles policy. At nagkaroon siya ng success doon sa pagpapaluwag ng three principles policy na yan. Tapos, regarding the Philippines, the first two principles were readily satisfied. Okay. Ngayon, mga kotsero, yung international conflict, ang medyo nahirapan tayong konti. Tokyo believed that the transfers of defense equipment to the Philippines would benefit Japanese security, and the Philippines was not involved in any international conflicts nor in violation of any international treaties or United Nations resolutions. Satisfying the third principle took a bit more time. Bakit? Manila needed to sign a defense equipment and technology transfer agreement. So simula 2005 hanggang 2016, ang tagal. 'Di ba? 11 years in the making. Simula 2005 hanggang 2016, doon lang tayo nakapirma sa Defense Equipment and Technology Transfer Agreement. Hindi, di ba? However, Tokyo still had to find a way to pay for such transfers. Siyempre nga naman, may bayad. Paano mo dadalhin niya sa Pilipinas? So, ang ginawa ni Shinzo Abe creatively turned to Japan's international... Ay, nawala siya. Balik tayo. Yan. Naklik ko yung link. Ayan, saan na ba siya? Ayan. Without a military assistance budget, Abe creatively turned to the Japan's International Cooperation Agency, existing ODA, Official Development Assistance Program. So, pinadaan niya sa ODA yung pagpa-finance ng ating, ng transfer ng security equipment. By broadly interpreting economic development to include maritime safety, Abe was able to tap the Official Development Assistance to fund the construction of 10 unarmed 44-meter Parola class patrol boats for the Philippine Coast Guard, which were delivered between 2016 and 2018. Seryoso ang Japan para natulungan ng Pilipinas na pagandahin ang ating military. At yan ay sinuklian din ng Pilipinas. Yun ang maganda ron, no? Yung mga tree na yun, yung tree na nga, rules na yun, talagang nakapasok tayo sa ganun. At isa pa, no? Napakaganda talaga na binibigay sa atin ng Japan yan, na mas mapaglawig ang ating pagkakaibigan. Nakakatuwa lang kasing tignan, no? Nakakatuwang isipin na nandyan ang Japan para sa atin at handang tumulong, no? Yung tipong pagsasandal tayo is hindi tayo babagsak. Marami tayong sasandalan. No, hindi lang Japan ang nagbibigay ng importansya sa atin. Na kinokontra nung isang senador, 'di ba, na bakit tayo humingi ng tulong sa ibang bansa? Huwag na lang daw pansinin ng China. Ganyan. Diyos ko, kita mo naman, palay na ang lumalapit sa manok, bakit hindi mo susunggaban? 'Di ba? At ang mga palay na yun ay may mabuting magagawa sa ating katawan.
No, kapag iyon ay tinuka natin, pag tinuka ng manok, tayo yung manok. 'Di ba? Kasi ang iniisip ng isang senador na yun, na tayo ang maiipit sa mga away ng iba, ng mga bansang yun. Hindi niya rin ba naisip na tayo na nga yung inaaway ng China eh. No? Hindi lang yung Amerika ang inaaway ng China, pati tayo. No? Hindi lang inaaway, halos parang kung ano lang tayo, kung etchas lang tayo, tinapak-tapakan na talaga tayo. Sigurado. Imagine mga kutsero, mula 2005 hanggang 2022, kailan lang tayo nagkaroon ng seryosong upgrade sa ating defense? Ito lang, 2016. Bakit? Kasi doon lang tayo pumirma doon sa hinihingi ng Japan. Kaya ayun. Okay, kahit daw si Digong ay nakipag-friendly sa China, nagbigay pa rin daw ang Japan, readily embraced the possibility of acquiring Japanese air surveillance radars in 2019. 3 years later, the first of 3 Japanese JFPS-3 fixed radar systems was delivered to the Philippines, and it may soon order a JTPS-14 P-14, a mobile radar system 2. Ayan. Ito na. In 2023, April, Japan established an Overseas Security Assistance Program. Andito na tayo ngayon sa OSA, Overseas Security Assistance Program. Kaya pupunta ngayon si Kishida sa Pilipinas para i-finalize to. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider. Ayan mga katunay yung Japan talaga ay buong-buo ang pagbibigay ng suporta sa atin, no? Dito sa Pilipinas. Napakaganda naman talaga. Malakas laban natin ito. Pero syempre, ayaw naman natin talaga dumating sa punto yung mga gera-gera na yan. Talagang hanggat maaari is lalayo tayo dyan. Hanggat diplomasya. No, kasi mas maganda na yun. Basta ang importante, nakikita natin yung mga bansa na nagiging totoo sa atin at handang tumulong. No, yan ang maganda dyan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.